Time check muna tayo. 11:40 na ng tanghali. So, sa ngayon, kakain muna tayo ng tanghalian. Today is Monday na po pala ngayon at day off namin ngayon sa trabaho. Tulad po ng sinabi ko sa inyo sa last na vlog ko, day off kami ng Monday dahil nga po Labor Thanksgiving Day po. Actually, start po ito kahapon ng Sunday na Labor Thanksgiving Day, pati po ngayon. Since day off po yung Sunday, kaya ang ginawa po nila, minove po nila ito ng Monday. So, which is wala po kaming pasok ngayon. At ayun, kakain na muna tayo ng lunch. At ito yung ulam natin for ngayon. Ito po, may sabaw tayo ngayon na puro gulay. Tapos merong tokwa na nakahalo. Ayun, masarap-sarap to, lalo na malamig ang panahon. Good morning, neighbors! At araw-araw nga po. So, bali bukas may chance ng pag-ulan. Pero ngayon po ay wala. Okay na po ito. Kumukulo na yung sabaw natin. Pwede na tayo kumain, guys. Okay po, tapos na rin tayong kumain at ang gagawin ko, maghuhugas na lang ako ng mga pinagkainan ko. Pati itong kaldero ng kanin, hugasan ko na rin. Para mamaya magsasaing na lang tayo pagkahapunan na. Medyo konti lang naman kasi yung hugasan ko ngayon. Mga pinagkainan ko lang naman eh. Tsaka yung mga pinaggamitan din sa mga ulam na naubos na rin. Kaya ayun, hugasan na lang din. Bad juice nga pala eh. Naubos na pala yung panlinis ko dito sa sahig, guys. Kaya siguro sa susunod, yun na lang muna bibiling ko. At sa ngayon, ito muna yung gagamitin ko panlinis muna. Itong vacuum. Mabilis lang naman kasi ito. At para malinisan din naman natin itong bahay. So, time check muna tayo. 2:25 na ng hapon. At ayun, lalabas muna tayo habang meron pa tayong oras ngayon. Bale, papunta tayo ng Eki or sa train station para sumakay ng train. Kasi dito sa amin, kailangan mo munang sumakay ng train pag meron kayong gustong puntahan dito sa Japan. Kasi nga po, dito sa lugar namin, wala pong masyadong mapasyalan dito. Kaya ang ginagawa ko, sumasakay lang ako ng train at bababa lang ako sa isang lugar kung saan merong pasyalan, kung saan meron ding pagkakainan or pag-iinuman ng mga kape, ganun. Kaya ayun, kukunin ko lang itong bisikleta ko para makapunta tayo ng Eki. At ayun, nandito na tayo ngayon sa train station para sumakay ng train. Meron pa namang naman itong ikokan natin kaya hindi muna natin need na mag-charge. Kakayanin pa naman to, guys, pag papunta tsaka pa uwi. Meron pa naman kasing naiwan dito. After ilang minutes, nakarating na ako dito sa Umeda. Bali, naglalakad na ako para makapag-exit na dito. So, bago nga pala ako lumabas, dumaan muna ako dito sa may drugstore at meron lang ako bibilhin dito. At dahil nga po nagdadry ang labi ko, kailangan kong bumili ng medicated lipstick na meron yan dito sa drugstore. So, nasa 217 yen lang po yan kada 2 piraso. So, after kong bumili, naglalakad-lakad muna ako dito para ma-enjoy ko yung mga view dito. Pag ganito mga red calendar, mostly po ang daming mga taong naglalakad dito. At karamihan po sa kanila namamasyal po dito sa Osaka. At yung iba naman po pauwi na sa kanilang probinsya. Habang naglalakad nga pala ako, nakakita ako ng ganitong kagandang Christmas decoration. Iba't ibang klaseng mga Christmas decoration ang makikita nyo dito. Dahil nga po ilang araw na lang at magpapasko na. Para po sa magtatanong kung masaya nga ba ang Pasko dito sa Japan. Ang sagot ko po, mas malungkot po ang Pasko dito sa Japan. Dahil karamihan po sa mga Hapon hindi nila sineselebrate ang Christmas dito. Syempre tayong mga Pinoy, nalulungkot din tayo dahil nga malayo tayo sa pamilya
At hindi natin nararamdaman ang Pasko dito. Dala na rin sa sobrang busy natin sa trabaho. At wala na rin kasi tayong oras na makapag-celebrate dito. Habang naglalakad ako dito sa may Umeda, nakaramdam agad ako ng lungkot. Dahil nga namimiss ko na magpasko sa Pilipinas, kasama ang mga mahal natin sa buhay. Pero balang araw, magdidiwang din tayo, kasama natin sila pag uwi natin ng Pilipinas. Pero sa ngayon, ang tanging gagawin lang muna natin ay dapat muna tayo magtiis. Balang araw, magpapasko din tayo sa Pilipinas, kasama ang mahal natin sa buhay. Basta piliin lang natin maging masaya at huwag tayo magpapadala sa lungkot. And again, gusto ko kayong batiin ng advance Merry Christmas and a Happy New Year. Mabuhay po tayong lahat. Naisip ko na rin kumain dito sa may Ichiran Ramen. Dahil nga malamig na ang panahon, masarap talagang humigop ng sabaw. Dahil ang ramen ay perfect ito ngayong taglamig. Ayun, so pipila lang muna tayo dito bago tayo makapili ng orderin natin sa may machine. Tsaka naisip ko na rin kumain ng Ichiran Ramen dahil nga sa lamig ng panahon at masarap humigop ng sabaw. Siyempre naman, nakakamiss talagang kumain ng Ichiran Ramen. So ayun po, nakaupo na rin tayo dito ngayon. Paghihintay na lang tayo ng orderin natin na ramen. Pwede rin kayo mag-order dito guys. Meron naman silang mga listahan dito at i-check nyo na lang. Ayan po, naka-Japanese tapos may English. And then meron din silang dito. Yan. Basahin na lang po. Pili na lang po kayo dito. Dito naman meron silang mga chopsticks dito. At service water. Ayan po. May baso na silang binigay. So ito naman po. Dahil nag-order tayo ng kalahating refill ng noodles. Mamaya ilalagay lang natin siya dito sa may bell. Time check muna tayo. 4:45 na ng hapon. So ayun, kakatapos ko lang kumain ng Ichiran Ramen. At ang masasabi ko na napakasarap pa rin ng sabaw nila sa Ichiran Ramen, lalong-lalo na yung noodles. Actually, minsan lang kasi ako kumakain sa Ichiran Ramen eh. May kamahalan kasi, pero masarap naman eh. As in, masarap yung sabaw doon. At ang ganda ng araw doon, no? Wow! Papunta tayo ng Starbucks ngayon guys. Magkakape lang saglit. Ayun, dito tayo aakyat mamaya. Dahil after kumain, syempre inom tayo ng Starbucks. Masarap kasi uminom ng Starbucks after kumain ng ramen. Okay po, ito nga pala yung kape natin ngayon. Nag-order nga pala ako ng caramel macchiato na mainit. Dahil perfect po ito ngayong taglamig. Sarap. Sarap magkape. Time check muna tayo. 6:15 na ng gabi. So ayun, pauwi na rin tayo ng bahay ngayon. At nasulit ko naman po itong araw na to ngayon. At syempre bukas balik trabaho na ulit tayo. Dahil po tapos na yung dalawang araw na day off natin. Bale 6:21 pa yung kasunod na train ng local train. Hindi tayo pwedeng sumakay ng express dahil nga hindi ito pababa sa station natin. So yung kasunod po niyan ay 6:19 pa papunta ng Nara, which is Rapid Express po. Tapos sa 6:21 tayo sasakay guys. Dahil dyan lang tayo pwedeng sumakay. Laging local po yung sasakyan natin para makababa tayo sa station natin. Kasi pag express po, dire-diretso po yan at hindi po hihinto sa atin yan. So ayun, kakauwi ko lang ng bahay at may share nga pala akong kwento sa inyo kanina. Kanina nga po pala ay nawala yung ticket ko kanina nung pauwi ako ng bahay. Dahil nga kulang na rin kasi yung nasa Ecoca ko, kaya naisip ko na lang na bumili ng ticket pauwi dito ng pamasahe sa train. Kaso nung pagka-check ko sa bulsa ko,
bigla nang nawala yung ticket ko. At nagsabi na rin ako sa may staff ng train sa pinagbabaan kong train station kanina na sabi ko nawala ako yung ticket. Tapos tinanong niya ako kung saan daw ako galing at magkano daw yung ticket ko. Yun, sinabi ko na galing akong Osaka Umeda at 250 yen yung yung sa ticket. At after that, pinadaan niya na ako palabas. Ayun, so thankful ako kay kuyang staff na nagbabantay sa train kanina. Dahil ayun, kahit na nawala yung ticket ko kanina, at least pinalabas pa rin ako. Mas okay talaga pag nagsasabi tayo ng totoo sa kanila, guys. Dahil alam nyo naman po, ang mga ibang Hapon ayaw na ayaw talaga nila yung nagsisinungaling. So, lesson learned na rin sa akin yung guys, dahil nga yung ticket namin dito ay sobrang liit lang yun. Kaya next time na bibili ako ng ganong ticket, ilalagay ko na lang ito sa wallet ko, imbis na ilagay ko sa bulsa. Kasi nga anytime pwede yun mawala. Kunwari, pagkalabas ko ng cellphone ko, pwedeng mahulog yung ticket na yun. Kaya ayun, ingat-ingat na lang ako sa susunod na sakay ko rin. At meron nga palang magpapa-shoutout ngayon. Ito, shoutout nga po pala kay Tita Rosemary from Yokohama, Japan. Ayun po, maraming salamat po sa sa suporta na binibigay niyo sa akin. At meron din pa pala akong sasabihin sa inyo, guys. So, napanood nyo na nga yung vlog ko about sa renewal ng visa sa Japan, yung proposal nila ng pagtaas ng presyo. Ayun po, thankful naman po ako sa inyo dahil nagbigay po kayo ng kanya-kanyang opinion at talagang naiintindihan ko po yung mga opinion ninyo. Talagang talagang malaking tulong sa akin itong yung mga binibigay ninyong opinion. Pero sana naman po wag niyo po akong awayin sa comment. Dahil nandito lang naman po ako para mag-share ng mga information about dito sa Japan. At meron din kasing mga nanonood din dito ng mga subscribers natin para malaman din nila yung balita dito sa Japan at share ko na rin yung mga information, yung mga bagong information. Please lang po, sana wag tayong mag-away-away dahil magkakababae naman tayo dito na nasa Japan. Dapat nga nagtutulungan tayo, di ba? At sana naman po na wag po tayong maghihilaan pababa dahil napakahirap po ng ganun. Dahil yung mga binablog ko naman po dito ay nagsishare lang po ako ng mga information about dito sa Japan, yung mga bagong balita. Kasi nga po, yung iba sa atin hindi po alam yung mga balita. Kaya ang ginagawa ko, tinutulungan ko po yung mga ibang kababayan natin na malaman po yung mga bali-balita dito sa Japan. Or kahit na wala yung iba dito sa Japan at yung iba nagbabalak din pumunta, ayun, sinishare ko lang naman po yung mga yung mga information dito. At saka nyo na lang po akong i-bash pag mali-mali po yung mga pinagsasabi ko. Ang masasabi ko, dapat happy-happy lang tayo at good vibes lang po tayo. So, and again, maraming salamat po sa suporta na binibigay nyo sa akin. At mabuhay po tayong mga OFW na nandito sa abroad. Dapat laban lang tayo, guys. Huwag tayong paghihinaan ng loob at lagi lang tayong magdadasal sa taas dahil hindi niya tayo papabayaan. At since nakakain naman na ako ng Ichiran Ramen kanina, hindi na rin ako kakain ng hapunan. Para diretso tulog na rin tayo at syempre para mag-diet din tayo kahit papaano. Minsan kasi inuugali ko na rin na hindi kumain ng gabi pagka di ba, pag nakakain na tayo ng merienda, ganun. Dahil mahirap pong tumaba, guys. Kaya iwas tayong pagkain ng hapunan. Pero may donuts pa dito eh. Ito po, chocolate flavor yung donuts, guys. Sarap. Kanina nga pala, medyo nagbabalat yung mukha ko kanina. Dahil nga nakalimutan kong maglagay ng moisturizer sa mukha dahil nga malamig na yung panahon. Siyempre, pag nagdadry yung mukha natin, nakakaramdam tayo ng hapdi. Kaya ang ginagawa ko, bago matulog, naghihilamos ako. Tsaka pagkatapos natin maligo ng umaga, saka ako naglalagay ng ganitong moisturizer. Ito pa yung tinatawag natin na Melano CC. Medyo hindi lang siya kita. Ayan po yung ginagamit ko para stay hydrated pa rin itong mukha natin. Actually, ito yung ginagamit ko pag panggabi. Panggabi to, tapos yung isa na pang umaga, bottle type rin yun eh, pero ganito rin yung pangalan niya na Melano CC. Maganda rin kasi ito ilagay sa mukha natin lalo na malamig ang panahon at uso na naman yung pagdadry ng ating balat. Tsaka pang mukha lang po ito, guys, hindi po ito pwede sa sa mga kamay, ganun. Pang mukha lang po.